Yung mapapanagot, pag sinabi yung mapanagot, makukulong, ano na yan, no? Yan na yung mga unang kasong final sa ombudsman. Yun, ang bigang ko na halos 40 tao na yung, yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bailable yung mga kaso eh. may magpapasko siyang kulungan? Ako, Nakikita natin yun? base na rin sa sinabi ni ombudsman kahapon, pretty much sigurado na yun. Sir, yung Ako, ang bigang ko personally, doon sa dalawang kaso sa La Union, ay sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. So doon pa lang, 40 na yun. Subsequent So, nagpatawag po ang ICI ng isang command conference with the AFP, the PNP, and yung NBI. Nandyan din ang DOJ, at syempre DPWH at ICI. So, ang goal is to coordinate and validate yung current lists natin. Alam niyo naman, merong current list tayo, yung priority natin, yung mga suspected ghost projects. So, iniikot na yan ni General Asurin, ni Undersecretary Bisnar, at ng NBI, ng PNP at AFP. So, ang purpose ng meeting na to is paano mapabilis lalo at ma-expand yung coverage. Kasi ang dami. No? Ang daming kailangan ikutin all over the country. And sa dami ng mga ibang mga kailangan gawin, kailangan systematic yung pag-iikot. So, and kailangan ma-cover lahat. No? At ma-validate lahat. So, yun ang pinag-usapan kung anong pinakamabilis na gagawin. At syempre, ang DPWH nandyan to support in terms of yung mga engineers on the ground, yung mga documentation na kinakailangan para mabilis ding ma-inspect at ma-validate and syempre ma-file yung mga kaso. Sabi ni General Swin, punta sila sa Cebu, sa San Isidro. Ano ba yun? May plano ba nila? Hindi ko alam, hindi ko nakita yung schedule. So, alam ko marami silang mga pupuntahan sa mga susunod na araw. Pero at the same time, hindi naman kaya ni General Asurin at ni Yusek Bisnar na mag-ikot sa lahat. So, kailangan talaga ma-assign to sa iba't ibang mga teams. So, yun ang napag-usapan kanina, yung may ito na, may mga teams na umiikot, pero kailangan bawat team kumpleto ng abogado, engineer, at kumpleto yung access sa DPWH documents. Nahirapan ba ito? Hindi. Tingin ko naman, importante lang yung sistema na nag-uumpisa na naman. Simula nung nag-take over si General Asurin about a month ago. So, may sistema nang in place para mas marami at mabilis yung panikot. Sir, baka people may ask bakit may kailangan ng sundalo, bakit may mga pulis na, sir? Kasi yun ang sila ang initial yung nag-validate, di ba? Di ba yung list na nakuha natin, initial validation nun nanggaling sa AFP at sa PNP. Dahil nga, sila yung nasa ground, sila yung nandun mismo, sila ang pinakamaraming mga tauhan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. So, sila yung initially nag-validate. So, kailangan, kasama pa rin sila. May arrestuhan ba, sir? Hindi, pag na-file ng kaso, syempre, pag na-file yung kaso sa Sandigan Bayan at sa mga korte, automatic na yung pag-aaresto, yun ang susunod. Gaano po nakikita mo yung challenges, sir? Ang challenge dito, yung dami ng mga proyektong kailangan tignan. No? You can just imagine, no? Libo-libo yung mga proyekto, doon pa lang sa mga suspected ghost, 400 plus na yon. Although marami nang na-validate sila General Asurin at yung kanilang mga iba't ibang teams, ano pa rin, no? Kailangan bilisan pa rin. Sir, ano percentage natin para ma-fast track itong investigation natin given na meron pong almost more than 100 days na, sir, wala pa rin po tayo napapanagot. Ano po yung mga hakbang natin para ma-fast track to, sir? Yung mapapanagot, pag sinabi yung mapanagot, makukulong, ano na yan, no? Yan na yung mga unang kasong final sa umyon. Ang bigang ko na halos 40 tao na yung, yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bailable yung mga kaso eh. may magpapasko siyang kulungan? Ako, Nakikita natin yun? base na rin sa sinabi ni ombudsman kahapon, pretty much sigurado na yun. Sir, yung Ako, ang bigang ko personally, doon sa dalawang kaso sa La Union, ay sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. So, doon pa lang, 40 na yun. Sir, sila rin po yung mga pinanggit ko kanina na magpapasko Yes. Kasi yun ang siguradong mapafile na bago magpasko. In fact, ang goal ata ni Ombudsman is ma-file this month. Yung dalawang kasong yon. So, doon pa rin sa dalawang kasong yon, ang makukulong doon, kasi nga non-bailable yung mga kaso apat na po. So, 40 people yung makukulong doon. Kasama na yung mga Diskaya, kasama na yung mga Wawaw, kasama si Alcantara, at yung mga sa Oriental Mindoro, yung Sunwest, tsaka yung St. Timothy at Elite.
Sir, yung Cebu, because nasabi ni General Zurin, they're zeroing on the 421, 80 yung priority because ito yung sinawsawa ng 15 eh. So, in terms of Cebu, will it take a little bit of a higher priority because of what happened, what we saw? Isasubmit na namin ang report namin on Cebu sa ICI in the next few days. I-refer na namin sa kanila yon. Pero ano yan, no? Alam mo, sa Cebu, ang kailangan talagang tignan dyan, mula alam naman natin may master plan, di ba? Na pinakita yung Pangulo natin nung nag-briefing kami sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yun. Pero, imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ang implement, hindi yun ang mga in-implement. And that started when the master plan was released in 2017. So, we have to look at that holistically, no? Yung kabuuan nun. So, in fact, kanina kamiting ko si Sec Babe Singson with Project NOAA, with UP, and with DNR. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. So, yun. So, hintayin na lang natin yung report namin. Thank you. Thank you. Justice, nandiyan na.